Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sa Ebanghelyo ngayon ay sinasabi na si Jesus ay naglalakbay ngayon sa Galilea. Ngunit ayon kay San Marcos, ay ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao dahil tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Nais niyang ipaunawang muli sa kanila ang tungkol sa kanyang paparating na pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay na lubusang hindi nila nauunawaan. Kaya't kailangan niyang maglaan ng oras upang turuan sila tungkol sa kung ano ang ibig sabihin na maging una sa kaharian ng Diyos at kung paano nila dapat tanggapin siya bilang tagapaghatid ng mensahe ng kaharian. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Habang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay, ang mga disipulo ay nagtatalo sa kanilang sarili kung sino sa kanila ang mauuna. Hindi nila nauunawaan ang mga implikasyon ng pagiging mga alagad ni Jesus. Sa harap ng napakalaking pagkabigo na maunawaan kung ano ang kanyang sinasabi, inilagay ni Jesus ang isang bata sa harap nila at inanyayahan silang maunawaan kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi tulad ng mga matatanda, ang pakikibaka ng mga bata ay kung paano mabuhay at hindi kung paano manguna sa lahat. Upang sila ay lumaki at mabuhay, ay umaasa silang ibibigay ng mga magulang ang kanilang mga pangangailangan. Ang pangunahing saloobin ng bata ay ang pagtitiwala sa mga magulang nito. Sadyang ipinakita ni Jesus ang kanyang pagkagiliw sa mga bata upang turuan ang kanyang mga alagad kung paano siya namuhay ng simple, mahirap at laging nagtitiwala sa Ama na nagsugo sa kanya. Kahit na sa harap ng oposisyon, ang mga disipulo ay dapat ding maging handa na yakapin ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng kasimplihan, kahirapan at pagtitiwala. Ayon sa katekismo ng Iglesia Katolika, ang alagad ni Kristo ay di lang dapat ingatan ng pananampalataya at isabuhay ito, kundi ipahayag rin matatag na saksihan at palaganapin. Ang lahat ay kailangang ihanda ang sarili upang parangalan si Kristo sa harap ng mga tao at sundan siya sa daan ng krus sa gitna ng mga pag-uusig na laban sa iglesia.
Sa panahon ngayon na marami ang nakikibaka para sa posisyon sa maraming lipunan at maging sa ating pamayanang Kristiyano, madali nating makakalimutan na ang pinakamahalaga ay ang pagkilala na tayo ay mga anak ng iisang Ama at dapat tayong magtiwala sa Kanya, na hindi natin kailangan makipag-unahan, pakipag-agawan o tagisan. Paano ba natin maipapakita na tayo'y mga alagad o tagasunod ni Jesus ayon sa Kanyang katuruan? Una, ang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi naghahangad ng pagkilala sa bawat nagagawa niyang kabutihan at hindi ipinangangalandakan. Patuloy lang gumagawa ng kabutihan, may nakatingin man o wala. Ikalawa, malinaw sa kanya na bahagi ng pagsunod kay Jesus ay ang karanasan ng pag-uusig, paghihirap at mga pagsubok, ngunit patuloy na kumakapit sa Diyos dahil nagtitiwala na hindi nagpapabaya ang Diyos. At ang ikatlo, naninindigan sa kung ano ang tama, ngunit mas pinaiiral ang habag ng makatwiran at nakapagpapalaya.